Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Alam nyo na, di ba? May nag-file na ng impeachment complaint kay Inday Sara Duterte dyan po sa House of Representatives. Isa pa lang yan. Pero meron pa rin po mga grupo na magfa-file ng iba pang impeachment complaints laban dito kay Sara. So anong mangyayari? Kaya kinakabahan ng mga DDS ngayon kasi once na hindi pumanig itong impeachment complaint, hindi pumanig itong impeachment kay Inday Sara Duterte, abay hindi na siya makakatakbo sa pagka-presidente. Once na ma-convict siya dyan, yung maging ruling ng Senado, kasi Senado naman yung magta-trial dyan hindi naging favorable sa kampo ni Sara Duterte, matatanggal na siya sa pwesto at posible pa rin siyang makasuhan. Double whammy yan natanggal ka na sa pagka-vice presidente, at the same time, hindi ka pa absuelto. Kung meron kang kaso, ay makakasuhan ka. At hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit na anuman pong posisyon sa gobyerno. So, ibig sabihin, kapag nag-succeed itong impeachment na ito, itong pagsubok na ito sa kampo ng mga Duterte, abay, wala ng 2028 para kay Sara Duterte. And doon na, ka-coffee. Kung ipinapangarap nila na maging presidente si Sara Duterte pagdating na 2028, hindi na siya pwede. Disqualified na siya dahil convicted na siya sa impeachment ng Senado. Yan ay mga possibilities, ka-coffee Kaya naman, ito na, pinapalutang na ng mga DDS yan. Sige, tingnan ninyo, ka-coffee, yung balita na ito mula sa Politico.com. Nakikita nila na kaya daw po ginagawa itong impeachment na to para hindi na makatakbo si Sara sa 2028. Ganun ba? Ang tingin nila politicking namumulitika anong tingin nyo sa confidential funds sa Winaldas? Pamumulitika ba yan? Former Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo said the impeachment complaint against Sara Duterte is intended to disqualify her from running in the 2028 presidential elections. Grabe nag-iiba-iba sila ng narrative hanggang papunta doon sa 2028. Noon na sinasabi, ito, hindi ko ito makakalimutan, noon ang sinasabi ng mga DDS, itong mga nangyayari na ito sa politika, para daw po sirain yung legacy na naiwan ni Digong. Diba? Namumulitika daw po para sabihin na naging masama yung leadership ni Digong. One yan. Number two, yung mga narrative ng mga DDS, itong ginagawa na ito ay para sirain ang pangalan ng mga Duterte. Una, sirain ang legacy. Ito, pangalawa, sirain ang pangalan ng mga Duterte. Kasama na dyan itong si Sara Duterte dahil front-runner daw po yan sa 2028 na presidential elections. Kumbaga, matibay na panlaban para sa pagka-presidente sa 2028. Ngayon, iba na ang kwento nila. Ang kwento na nila ngayon, may basbas ni PBBM itong impeachment na to para hindi makatakbo si Sara sa 2028. Bakit? Anong mapapala ni PBBM dyan kung hindi makatakbo si Sara? May pambato ba si PBBM? Vocal ba si PBBM? Na pambato niya si Romualdez o kung sino man yan? Wala naman Anong mapapala ni PBBM dyan? Wala namang re-election. Hindi naman pwedeng tumakbo ulit si PBBM sa pagka-presidente unless we change the constitution, which is ayaw nga ng tao. Sabi kasi ni Harry Roque, may basbas ng Malacanang yan. Si PBBM ang may kumpas ng impeachment na yan. Sagutin nyo kasi yung problema dyan sa confidential funds. In an interview with Billionario News Channel's Agenda Primetime Newscast, former Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo explained that impeachment not only removes an impeachable officer from the public office but also disqualifies them from running for any public position in the future. Yan, bigla kayong kinabahan, Bigla silang kinabahan dyan, Sige, di ba, lagi nilang sinasabi, impeach me, wala akong pakialam. Si Sara, posibleng yun ang kanyang isip, Wala siyang pakialam, pero yung mga tao nakadepend sa kanya, yung kanyang mga ka-DDS na makakasuhan, grupo nila Harry Roque, syempre worried yung mga yan. Paano kung hindi ka naging presidente, Sara Duterte? Paano kami, makukulong kami? Kailangan nila ng proteksyon. Kailangan nila makapwesto sa gobyerno kasi yun ang nagbibigay sa kanila ng proteksyon. Kung hindi mangyayari yan, hindi isang malaking good luck yan sa mga DDS. Kaya kinakabahan sila ngayon. Kaya pinipigil nila na wag matuloy itong impeachment complaints. Kung ano-anong paninira sa gobyerno para si PBBM humakbang na, gumalaw na nga si PBBM Sabi niya ayaw niya ng impeachment. Dahil hindi naman importante yung si Sara, sabi ni PBBM. Pero wala siya magagawa dyan. Hindi niya mandato yan House of Representatives yan. Mandato nila yan alinsunod sa konstitusyon. Inaatas yan sa konstitusyon, sa ating saligang batas, na kapag may nag-file ng impeachment
against an impeachable position. Ano yung mga position na yan? Presidente, di ba? Vice Presidente, miyembro ng Supreme Court, miyembro ng mga constitutional commissions gaya ng COA, COMELEC, at the Civil Service Commission. Di ba? Mandato yan ng HOR. Harapin nila yung mga impeachment complaints na yan. E di dumating kayo sa trial, ang problema, if ever mag-push through itong impeachment trial na yan, ang tanong, pupunta kaya si Sara? Eh baka malamang yan, hindi rin pumunta. Di ba? Kasi pala absent yan. Oy, kinakabahan kayo ngayon ha. Ang purpose talaga ng impeachment is to disqualify her sa 2028. Advance kayo mag-isip ha. Sabi nyo, hindi nyo pa problema yan. Hindi nyo pa iniisip ang 2028. Bakit ngayon? Biglang yan ang iniisip nyo. Di ba? Sabi nyo masyado pang maaga. Ba't iniisip nyo na 2028? Sabi pa ni Panelo, nagdududa daw siya that President Marcos Jr. did not know about the impeachment move in the House of Representatives. Hindi naman dininay ni PBBM na hindi niya alam eh. Alam niya. Pero hindi ibig sabihin na porket alam niya, siya ang may kagagawan. In fact, pinigil niya nga eh. May pinadala siyang mensahe na nag-leak. Ang sabi niya, wag nyo lang ituloy yan. Suggestion lang to ha. Wag nyo lang ituloy yung impeachment na yan dahil matatali ang Kongreso at hindi naman importante yan si Sara. Dininay ba ni PBBM na wala siyang alam dyan sa impeachment? Definitely presidente yan. Alam niya yan. Bawat kibot alam niya yan. Ang dami nagre-report dyan. Ang dami mga inside information na baka hindi pa natin alam. Definitely alam na ng presidente yan. Presidente yan. Siya pa ba? Hindi niya malalaman? Hindi nag-deny si PBBM dyan. Ang political reality sa ating bansa, walang nangyayari dyan sa Kongreso na hindi alam ng presidente. Totoo. At hindi niya inayunan. Maaaring ginawa niya lang para hindi siya pagsuspetsyahan, pero the fact is, nakapasok. So, paano ngayon yan? Kung totoo ang sinasabi niyang hindi, alam naman natin ang Kongreso sumusunod kung sino ang presidente. He added. Yun lang. Problema nyo na yan. Diba? Problema na ng mga legal counsel yan, ng mga abogado, ng mga DDS, kung paano malalampasan yan. Kasi si presidente, ginawa niya na. Actually, mabait pa nga si PBBM dyan eh. Sa kabila ng mga pinaggagawa niya sa kanya, mabait pa siya eh. Diba? Pinigilan niya pa, sinubukan niya pa. He tried. Diba? Nakumbinsihin itong mga mambabatas na wag niyo nang ituloy ang impeachment. Pero hindi eh. Mandato ng mga mambabatas yan eh. Trabaho nila yan eh. O ngayon, kabado kayo ngayon. Alam mo, itong mga nangyayari sa inyo, nangyayari sa mga DDS, malaki yung kasalanan nyo dyan eh. Kung hindi lang kayo ka-coffee, mga DDS kung hindi lang kayo nagsisigaw-sigaw dyan sa maisog, hindi naman ganyan kakahinat na yan. Kung hindi nyo lang binastos itong House of Representatives, kasi nawalan kayo ng respeto sa HOR eh. Tambaluslos, dyan kayo, pinauso nyo yung mga kung ano-ano na yan, tambaluslos, most corrupt government institution, itong Kongreso, bangag si PBBM at kung ano-ano man yan. Tao yung mga yan eh. Yung mga binira nyo ng binira na yan, tao yung mga yan, magre-react yan. At may mga kapangyarihan yung mga tao na yan. In fact, pinigil yan eh. Ilang buwan hindi sumasagot yung mga yan. Ilang buwan hindi kumikilos yan. Pero hanggang saan? Di ba mapupuno din yung mga tao na yan? O, wala kayong katitigil sa kakabiran ninyo, kakamaisog rally ninyo. O, anong nangyari? Anong kinahinatnan nyo? Si Kibuloy, na tao nyo, nahuli. Asan ngayon si Kibuloy? Nasa kulungan. Sabi nyo, hindi mapapakulong yan. Diba? Ano nangyari? No. Si Digong, ilang beses nang napatawag sa investigasyon. Kung hindi lang kayo nangialam dyan, hindi naman makakahantong tayo sa ganitong sitwasyon. Si Sara, anong nangyari? Kahit pa paano, may kapangyarihan ng presidente. Hindi ba natin pwedeng i-deny yan, ka-coffee? Nag-uusap-usap naman yung mga leader kasama ang presidente. Alam niyo yun, nagigets nyo ako, ka-coffee. Kumbaga, ikaw, ang galing mong mamuna, ang galing mong manilip, meron ka rin naman palang kalokohan. Di ba? Hindi pala maayos yung paggastos ng confidential funds. So ngayon, nasisilip na. O sino pang kakampi sa'yo? Kampihan ka pa ng presidente? Hindi ka nakakampihan ng presidente kasi sinabi nyo, bangag ang presidente. Sinabi nyo, weak leader. Tignan mo ha, bumabalik sa kanila yung mga sinasabi nilang weak leader si PBBM. Biruin mo, yung weak leader, nagpakulong si Kibuloy, yung weak leader, napatawag ang presidente sa HOR. Oy, sabi nila, kala ko wala kinalaman si PBBM dyan. Sabi nyo. Sabi nila. Pero alam nyo naman yan, ka-coffee, politics. Ano kayo ngayon? Paano na kayo ngayon?
No. Kasi, sige, maisog rally pa. Kampanya kasi yan eh. Ha? Nagmaisog rally sila kasi teka, hinahanap ko kasi yung what will happen kapag na-impeach siya. Nagmaisog rally sila. Hindi natin makakalimutan yan kasi binantayan natin yung maisog rally na yan eh. Tuloy-tuloy yung mga maisog rally na yan eh. Kasi, nangampanya. Early campaigning ang ginawa niya. Grupo nila Vic Rodriguez, yan sila. Kung ano-ano pa nga ginawa nila. Sinuportahan pa nga ni Bato de la Rosa. Dinala pa nila si Jonathan Morales dyan sa Senado. Ang purpose naman talaga ng maisog rally nila, early campaigning yan. Tinago pa nila yan sa political prayer rally, ka-coffee. Prayer rally ha, hindi political. Una, prayer rally, vigil. Kumbaga magdadasal. Sige, sunod-sunod. Iba't ibang lugar, di ba? Nagmamaisog rally sila. And then, pumunta pa ng ibang bansa. Nag-ikot sa iba't ibang bansa para magmaisog rally. No. Ano nangyari? Kakabira nyo ng kakabira, gumanti sa inyo ang tao. Gumanti sa inyo ang those in power. O, ang House of Representatives, si PBBM sumasagot din, and even ang Senado. Ano nangyari sa inyo ngayon? Karma yan. Karma is real. Hala, sige, bira pa kayo. Mawawalan din kayo, wala kayo makukuha dyan. So anyway, balikan natin itong sinasabi ni Sara Duterte. Yan. Sabi sa headline na yan, Sara Duterte, if I get impeached, then that's my end. Para kay Sara Duterte, tanggap niya eh. That's my end. Katapusan ko na if I get impeached, sabi ni Sara. Pero marami ang umaasa sa kanya. Tulad ng sinasabi ko kanina. Maraming dependent sa kanya. Marami ang naghihintay ng protection sa kanya. At umaasa sa kanyang protection. Dahil kung wala siya sa kapangyarihan, ngayon niya, nasa kapangyarihan siya, sinisingil yung mga kaalyado na paano na lang kung wala sila sa pwesto. E di sisingilin itong mga kaalyado ni Sara Duterte. Pwedeng si Sara ayaw niya na. Pero napipilitan siya dahil yung mga nakapalibot sa kanya, tinutulak siya, kailangan mong tumakbo, kailangan mong maging presidente or else kami makukulong. O sila Harry Roque halimbawa, mga close friends ni Sara. Kapag hindi tumakbo si Sara, paano yung protection ni Harry Roque? At ng iba pang mga DDS na nakadepende sa kanya. Doon nahihirapan, napipressure. Parang ang ginagawa kasi ng mga DDS, pinipressure eh. Una si Digong. Di ba si Digong hirap ng tumayo? Kawawa na yung matanda eh. Sa totoo lang, hirap ng tumayo, hirap ng magsalita, pero napipilitan bumangon. Pupunta sa mga stage. Inaalalayan na lang para makatayo, makapagbigay lang ng speech. Kasi dependent sila kay Digong eh. Kailangan nila ang endorsement ni Digong. Saka maisog rally nila, lagi nandun si Digong. Or most of the time, kung hindi man lagi. Kasi walang matibay na mag-i-endorso kay Vic Rodriguez. O kung sino man yung mga tatakbo sa grupo nila. Kailangan nilang karay-karayin si Digong kahit nahihirapan na. And nangyayari na naman. Yung nangyari kay Digong, nangyayari ngayon kay Sara. Ayaw man ni Sara na, sige, gusto niya na magpahinga. Sabi niya magkikwit na siya sa politics. Wala siyang magagawa dahil kailangan siya ng mga DDS. Vice President Sara Duterte on Wednesday, November 27, appeared, resigned to accepting her fate in the event she is impeached. Sige, if I get impeached, then that's my end. Duterte said in a press conference in the southern Philippine city. They can always spend money so as to fight against me. Yun ang tingin nila. Paano yung pagsingil sa'yo sa confidential funds? Para labanan lang siya, para siraan lang siya. Yan ang nasa isip niya. Paano ngayon yan? Diba? Explain mo ngayon yan. Gumagastos at nagwawaldas ng pera ang gobyerno para i-impeach ang Vice President, para pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng ating administrasyon, para matakpan ng mga tao na ang mga pangako ay napako at babanatan nila ako. They can try and then let's see, sabi ni Sara Duterte. Sige, yan, mahilig kayo maghamon eh. Pinatulan kayo ngayon. Pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako, alam ko kung anong illegal at kung ano ang legal. Alam ko ang actionable at hindi actionable. Hello? Tama ba yun? Yung nagsuhol ka sa mga tao sa DepEd? Akala ko ba abogado? Tapos ngayon binibintang kay First Lady? Regardless, kahit si First Lady bumulong sa'yo, bigyan mo yan. Alam mong hindi mo pera yan eh. At alam mong bawal ka magsuhol dyan. Bakit ginawa mo pa rin? Abogado ka ba? Ganun ba yun?
Oy, nako, isip-isip kayo dyan, ka-coffee. O siya, anong say ninyo dyan, ka-coffee? Share ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Nga pala ha, yung rally dyan sa EDSA, wala na. Nilangaw na talaga, ka-coffee. Ayan o. May nagtitrending na naman pong video. Nakita ko ito, people power ng mga DDS. Ayan, naging bayaran rally. Dito sa video na yan, ka-coffee, abay nagkakaabutan, nagkakalistahan. Wala na, nag-disperse na yung mga tao dyan sa EDSA. Eh wala na, sino kasi, hindi naman kasi sincero yung rally na yan. Bakit kayo mag-i-stay dyan? Di ba nag-aalisan na yung mga tao? O ibig sabihin, sana ma-gets ninyo yung mensahe niyan. Hindi na kayo relevant. Ayaw na sa inyo ng mga tao, kaya nagkakaganyan. Di ba sana ma-realize nyo yan? O, ayaw na sa inyo ng mga tao. Naglalayasan na, kailangan nyo pang magbayad. Di ba? O, sino ngayon ang pahiya? Hindi kayo rin yan. O siya, sige. Yung mga nasa Facebook, ka-coffee, pasuyo na lang po. Baka di pa po kayo naka-like, naka-follow sa ating Facebook page. Pasuyo na lang po ha. Kung nasa YouTube naman po kayo, sorry, excuse me ha. Click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo po updated sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig at tagkapitayon. Bye-bye everyone.